Live. Sorry. Live na po tayo. Tuloy-tuloy na natin muna itong ating kamalayan. Wonderful imagination para kung hindi tayo nahuli inong part 1, part 2, part 3, part 4. Sa part 5 at sa part 6 na ito, mahuhuli tayo, makapture, sabi ni Pablo ay apprehended me, ayon sa pagkayakap sa akin ni Kristo, ayon sa pagkagapos niya sa akin, kumbaga paggiging may-ari niya sa akin. So yun, sabi niya, nagtutumilin ako papunta doon sa mark na yun, sabi niya. Hala, nandyan si Ate Rica namin Okay Andyan din si Pastora namin. Hala, andyan na sila. Andito naman sa kabila. Isa pa lang. May dalawa na kami dito sa kabila. Dapat natin kasi ito, alam mo, minsan, napag-isip-isip ko, ano ang saysay ng buhay sa mundong ito? Kung ganun pa rin ang buhay natin pangkaraniwan. Katulad niya, no? Bilyonaryo dito, naka-frontline dito Hello, si Ate Kriste nandiyan, Kriste Soberino. Nasa news ang isang bilyonaryo dito. Bilyonaryo, Hello, Ate Sina. Bilyonaryo siya. Kanina lang, bumagsak ang helicopter niya. Patay siya. Yan ang saysay. Ano ang buhay sa mundo? Hindi nga siya namatay sa COVID. Hindi nga siya namatay sa hold up, sa kidnap. Namatay naman sa pagbagsak ng eroplano niya. Si Kuya, sino bang basketball player? Magsak ang eroplano, patay siya. Mabigat. Hindi lang siya, kasama pa ang anak niya. So, anong klaseng buhay ang pinaghahabol natin sa mundong ito? Anong klaseng buhay inaasam natin? Oo, masarap, maraming pera, dahil ang pera ay kasama yan sa ating paglalang sa mundong ito. Pero hanggang doon lang ba tayo? Pumapatay malinaw, John 10:10. Hindi naman Diyos. Pumarito ang magnanakaw para magnakaw, pumatay at magwasa. So Diyos siya. Diyos ng sanglibutan. Marami siyang hukbo. Ano ang laban ng tao lamang? Pakitaan lang tayo ng konting problema tiklop na tayo hindi ba? Bakit tayo tumitiklop? Kasi nga, ang ating kamalayan pa rin ay tao lamang. Kahit nakababasa na tayo ng Bible. So, anong saysay ng pagbasa ng Bible? Anong saysay ng pag-memorize ng mga verses? Kung bukas makalawa, sumakay sa helicopter, patay din. Ano yun? Anong saysay? Nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, naging mabait, nawala ng bisyo, namatay ka rin maaga. Mabuti pa yung salbahe, namatay, 90 years old. Nagsisira ng kasalanan niya. Punta rin sa langit yun. Yan ang buhay. Malaki mansyon. Ano naman? Anong saysay? Pareho din yan Naman lumipas ng mga tao Mayayaman pa nga sila, di hamak Masikat pa nga sila Mas hinangaan sila ng buong mundo si Kobe Bryant, hinangaan ng buong mundo. Sa edad na 40 years old yata, ilang taon? Patay siya.
Anong buhay? Anong buhay natin? Okay? Manatili ba tayong karaniwang tao? O tanggapin natin itong turo na ito? Na hindi naman ito turo ng tao, kundi Diyos mismo ito nagturo. Alright? So, tingnan natin kung ano matutunan natin sa gabing ito. Wonderful Imagination, Part 6. Tingnan natin sa Kolosya. Aklat ng Kolosya, Chapter 1. Kung nandiyan kayo, ha? Kasi nag-Google Meet kami, wala naman kayo. Kaya, kung baga, ano lang, mabilisan ng Google Meet. Pagkatapos nito, gusto nyo mag-Google Meet ulit tayo, kahit ilang minuto lang. Alright. So, dito, sa Kolosya chapter 1, tingnan nyo nga, kung meron kayo dyan, Kolosya chapter 1. Nawala si ate. Sino ba si ate Ann ba nandyan? Kanina kasama namin sa Google Meet, ngayon lang eh. Kami ni ate Noah, si Pastor Dindo, saka si Pastor Jing. Tingnan natin Kolosya chapter 1. Ha? Ulitin natin to. Kasi, bakit daw pa ulit-ulit? Yun nga yung hindi inulit, hindi mo makuha eh. Hindi mo mapakinggan. Yung pakaing. Paano kung hindi natin ulitin? Ha? Hindi naman nagbabasa ang karamihan ng Bible. Basta, pag may problema, iasa mo sa itaas. Lord, inaasa namin sa iyo. Sa iyo na lang ang aming pag-asa. Kaya marami nang namatay. Ganito ha. Ang wonderful imagination na ito. Sana makinig kayo. Ang Diyos, pagdating dito sa mundo, umaasa sa iyo. Pero ang alam natin, dito sa mundong ito, umaasa lang tayo sa Diyos. Pero ang totoo, ayon sa Bible, ang Diyos, dumidepende lang sa desisyon natin. Umaasa lang siya sa atin. Patungkol sa buhay natin, pamilya, kinabukasan, umaasa siya sa iyo. Kung anong gusto mong ipatupad, sasamahan ka niya. Kaya sabi niya, buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa, binibigay ko sa harapan mo, nilalagay ko sa harapan mo. Pumili ka. Pero sinabi din niya, piliin mo ang buhay. So, sino pumipili? Ang Diyos o tayo? O sinusugan niya dito sa New Testament? Dito, pakinggan natin, ha? Verse 15. Shortcutin na natin. Si Jesus ito. Si Kristo Jesus. Verse 15. Dito pa lang, isang talata, hindi naman tayo makikinig. Paano mo sabihin kung bukas ha, basahin mo mula Kolosya chapter 1, verse 1. Mula verse 1 hanggang 16, basahin mo. Ito lang eh. Kung hindi ka naman makikinig, ano naman ang saysay? Kahit anong pakinig mo dito, kapatid. Pero ang kamalayan mo, umasa ka pa rin sa Diyos, kahit binigay na siyo ang lahat ng karapatan, magdesisyon sa lupa, mamamatay pa rin ang tao ng dilak. Katanungan, bakit kinuha mo ng maaga? Okay? Paano mo sabihin ko na umaasa ang Diyos sa iyo dahil sa mundong ito walang Diyos maliban sa iyo? Iyan, masakit yan. Yan ang totoo. Yung kaunawaan, kamalayan, awareness of being natin, yan ang Diyos. Pag ang pagkakilala natin sa sarili natin, tao lamang, yan din ang Diyos mo. Ang Diyos mo, tao lamang. So ang Diyos, hindi niya kukontrahin yan. Bakit? Hindi niya pwede kontrahin ang sarili niya. Sabi niya, anuman ang pahintulutan mo sa lupa, susunod lang ang langit. Anuman ang hindi mo pahintulutan sa lupa, susundin lang ng langit yan. So pinahintulutan mo
na ikaw ay tao lamang, likas na makasalanan, umaasa sa Diyos na kataas-taasan, yan ang Diyos mo, hindi siya. Ulit. Ulit ha? Para mabago ating kamalayan. Ang Diyos, pumapatay, bumubuhay. Ang Diyos, sumusugat, nagpapagaling. Yan ang Diyos. Pumapatay. Kung tingin natin sa sarili natin, kaya tayo patayin ng COVID, yan ang Diyos. Kaya bukas makalawa, nahawaan ka ng COVID sa labas, patay ka. Yan ang Diyos mo eh. Kung ano ang iniisip mo sa puso mo, ganyan ka. Yan ang Diyos mo. Hindi sinabi ng Diyos na, kukontrahin ko yan. Kung ano iniisip mo sa puso mo, kukontrahin ko yan. Ay umaasa ka sa Diyos na sumusunod lang sa iyo sa palagay mo. Kaya niyang kontrahin ng sarili niya. Sinabi niya, kung ano iniisip mo sa loob mo, ganyan ka. Kamatayan at buhay, nasa kapangyarihan ng dila mo. Hindi pwede kontrahin ng Diyos yan. Sinabi mong kaya kang patayin ng COVID, Diyos yan. Basahin mo sa Deuteronomy 32. Ako nga, sabi niya, Yam, pumapatay ako at bumubuhay. Buti pa, puntahan natin. Baka magugulat yung iba. Tingnan mo nga dyan, Ate Sina. Deuteronomy 32, kung hindi ako magkakamali. Deuteronomy 32. Hindi po ako galit, ha? Hindi. Pinatutunayan lang natin. Deuteronomy 32 verse 39. Yan mga scammer, tatawag na. Pag ganitong oras akala. Eto ha. I-post mo nga at sinipost ko kaya diyan sa ating chat. Deuteronomy 32:39 hanggang verse 39. Pero basahin nyo doon sa simula para maunawaan nyo na, para masiguro nyo na ito'y Diyos. Iyan na pala, na-post ni Ate Annie. See now that even I am He. Ikaw to. Si I am buhay mo, galing ka kaya. And there is no God with me. Wala na ibang God, sabi niya. Wala nang klaseng God katulad niya. I kill. Yan, masakit yan. Itong Diyos na ito. Pumapatay ako. And I make alive. At bubuhay din ako. I wound. Sumusugat ako. And I heal. Is there any that can deliver out of my hand? Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatuwid bagay, ako nga. O si ako nga ito. Diyos ito. At walang Diyos sa akin. Ibig sabihin, wala na ibang Diyos. Wala nang higit pa sa Kanya. Siya nga ikaw. Ikaw siya. Ako'y pumapatay. Sino pumapatay? Ang Diyos o tayo? Kung namatay ka bukas, sino pumatay sa iyo? Si Satanas, si Diablo, o ikaw? Diyan naniniwala ka mamatay ka. Ayan sabi niya. At ako'y bumubuhay. Ako'y ang sumusugat. At ako'y ang nagpapagaling. At walang makakaligtas sa aking kamay. Wala daw. Wala. So kung itong ating babasahin, malilito ka lalo. Ano? God is good eh. God is good all the time. Kung God is good all the time, bakit si Kobe Bryant bumagsak? Bait naman tao daw yun. Bakit yung kamag-anak mo kabait-bait? Ba't po namatay?
kung God is good all the time. Kaya God is good all the time dahil ibinigay niya sa iyo sa lupang ito, walang mas makapangyarihan pa sa iyo at sa akin dahil tayo ang may katawan. Kaya God is good all the time. Ulitin ko. Kaya ang Diyos ay God o good all the time dahil ibinigay niya sa iyo ang lahat ng responsibilidad. Ibinigay niya sa iyo kamay ang desisyon. Ano man ang desisyon natin, yan ang susundin niya. Kaya He is good. Pero iasa natin sa Diyos na sinasabi natin, God is good all the time, ang cancer na pagalingin niya, patay ka, kapatid. Bakit? Sinasabi mo may cancer ka. Death, kamatayan at buhay sa kapangyarihan ng dila. Kung ano iniisip mo sa loob mo, ganyan ka. Malinaw na batas. Ano ba iniisip mo sa loob mo? May cancer po ako. Kasasabi mo lang, may cancer ka, patay ka. Diyos yan. Yan ang Diyos. Pumapatay yan, no? Linaw. Nabago. Naggulo pa tayo, naggulo. So, tingnan natin, ha. Dito tayo sa good and very good na Diyos. Diyos tawag sa amin sa Bisaya. Sa inyo naman Diyos. Okay? Dito tayo sa good and very good na Elohim. Tingnan mo. Verse 15 ng Colossa chapter 1. Hindi pa tayo nagsisimula. Naka 22 minutes na agad tayo. Ano ba talaga, kuya? Sa King James Version, basahin ko po. Who is the image? Kristo ito. Kung babasahin mo doon sa nauna, no? Kaya lang natin sinushortcut. Si Kristo ito. Siya, sabi niya, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Firstborn, ha? Ng lahat ng nilalang. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Lahat, ha? Lahat. Ang damo nilalang, hindi. So siya pa rin panganay nun. Siyang simula. Panganay siya. Correct? Sino natin firstborn, ha? Panganay. Itong panganay. Lahat ng nilalang, lahat. Sino siya? Siya si Kristo. Nasaan na si Kristo? Nasaan na si Kristo? Nasa langit o nasa loob mo? Christ in you. Si Kristo ay sumasayo. Pag-asa ng pagiging Diyos o kaluwalhatian. Hindi lang si Kristo, si Jesu Kristo. Don't you realize that Jesus Christ is in you? Unless, of course, you failed the test. I-post mo nga ate Sheena yung dati. Nakalagay doon, itinakwil. So, sino si Kristo? Sana si Kristo ngayon? Please, makinig kapatid. Itong tinuturo natin, hindi po ito reliyon, hindi rin ito sekta o doktrina. Hindi po ito. Ikaw at ako ito na totoo, yung tunay nating katauhan. Post mo nga dyan ate, yung 2 Corinthians 13:5. Hindi ito si Kristo lang na larawan. Kung di ikaw ito, bakit?
si Kristo ay nasa iyo na, nasa akin. Hindi ba tayo ang buto at laman ni Kristo? Efesos 5:30. So kung tayong buto at laman ni Kristo, hindi ba tayo rin itong sinasabi sa Kolosa 1:15? Nalarawan ng hindi nakikitang Diyos at panganay ng lahat ng mga nilalang. Siyang simula, siyang ugat. Siyang simula. Panganay. Sa Romans chapter 8, sinabi rin na siyang panganay ng kapatiran. Dito sa 2 Corinthians 13:5, pinatunayan na siya ay tayo. Dahil si Jesus Christ nasa atin na. Hindi lang siya panganay ng lahat ng kapatiran, panganay siya ng lahat ng nilalang. So kung totoo yung sinabi sa Deuteronomy 32:39, na siya, andyan si Brother Ionis sa Greek, ibig sabihin John, the beloved. Kung siya doon sa Deuteronomy 32:39 ay nagsabi na I kill and I make alive, pumapatay ako at bumubuhay, malilito ang ating doktrina nito Pero linawin natin Pumapatay ako at bumubuhay, sumusugat ako at nagpapagaling. Siya ito, panganay ng lahat ng mga bagay, patay man o buhay. Sino siya? Dahil ang sabi niya, ikaw ng aking buto at laman, at ang buhay mo, ako na. In Him we live, in Him we move, and have our being. Christ in us, the hope of glory. Kolosa 3:4, ang buhay daw natin si Kristo. Siyang pangalan ng lahat ng nilalang. Lahat. Hindi yan sinabing nilalang lamang na mabuti. Lahat ng nilalang. So, sino ngayon ito? Dahil kung God is good, hindi siya pumapatay. He is good all the time. Pero bakit namamatay ang mga anak niya? Bakit? Sino ang pumatay sa kanila? I kill and I make alive. I wound and I heal. Pumapatay ako at bumubuhay. Sumusugat ako at nagpapagaling. Sino yun? Si I am, sabi niya. Hindi ba't ikaw na ngayon? Buhay mo si I am. Kapuspusan ni I am, si Kristo, na nagsabi sa Kolosa 1:15 na siya na ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Ngunit, wala na siya rito. Wala na siyang katawan na kanya, si Jesus. Umakyat sa langit. Bumalik ba siya sa tao? Bumalik ba siya sa iyo? Ang buhay mo ba si Yesu Kristo? Naunawaan ba natin, mga kapatid? Tingnan natin sa Romans chapter 8:29 Medyo titingnan natin para mabuti. Panganay siya ng lahat ng mga bagay. Sa Romans 8:29, sabi naman dito sa Tagalog, sapagkat yaongan ng una pa'y kanyang nakilala. Una pa, wala pang sanglibutan. Kilala kanya, ibig siya ng kilala dito, kaisanan niya. Ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak.
Hindi ba't larawan siya ng hindi nakikitang Diyos? Kolosa 1:15. Dito naman, sinabi dito, kung ikaw daw na italaga na bago pala ng isang libutan, unong una pa, nakatalaga ka na rin daw at ako na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Hindi ba siya ilarawan ng hindi nakikita ng Diyos? O ngayon, ang buhay mo si Kristo na. Si Yesu Kristo na sa loob mo na. In Him we live, in Him we move. Sa Kanya tayo nangabubuhay, sa Kanya tayo kumikilos, at sa Kanya tayo may pagkatao. Wala tayo ibang pagkatao. So malinaw na tayo rin ay larawan ng Kanyang anak na larawan ng hindi nakikitang Diyos. Malinaw hindi? Upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Kung panganay siya sa maraming magkakapatid at tayo ang kanyang kapatid, nakalarawan niya at siya ay panganay ng lahat ng mga bagay, hindi ba tayo ngayon ang sinasabi sa Deuteronomy 32:39 na pumapatay at bumubuhay, sumusugat at nagpapagaling? Hindi ba? Lagi ko yung example yung algebraic sum. Kung ang A katulad ng ba at ang ba katulad ng ka, sa mga tuwid, ang A katulad din ng ka. He who is joined unto the Lord is one God, one Elohim. So kapag hindi natin tutukan ito at alamin, pakinggan, pagbulay-bulayan, maiiwan tayo sa kangkuhan, kapatid. Maiiwan tayo sa tabtaban. At magising tayo bukas, makalawa, Lord, bakit ako pa? Inaasa ko sa iyo ang lahat ng ito. Hindi nga eh. Yung sinabi sa Deuteronomy 32:39 na pumapatay at bumubuhay siya, sumusugat at nagpapagaling siya, ikaw na yun. Hindi ikaw na authority sa lupa. Hindi ka lamang authority sa lupa. Ikaw na rin ngayon ang panganay ng lahat ng nilalang. Balikan natin Kolosa 1:15. Ulitin ko. Ikaw na rin ngayon ang simula o panganay ng lahat ng mga bagay sa iyong nasasakupan. Mabigat na turo, ano? Mabigat. Kung hindi tayo nakikinig. Tingnan mo ha, verse 15. Na siyang larawan ng Diyos na di nakikita. Sino siya? Si Kristo, di ba? Saan si Kristo? Nasa langit o nasa iyo? Christ in you. Si Kristo ay sumasayo. Pag-asa ng pagiging Diyos o kaluwalhatian. Tingnan mo ha. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga kapatiran. Verse 16, tingnan mo. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Sa sangkalangitan at sa sangkalupaan. Ng mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Basahin mo ulit. Tapos balikan mo yung Deuteronomy 32:39 na sinasabing pumapatay siya. So ito kamalayan ito, kapatid. Imagination ito. Either good and evil imagination or good and very good imagination. So kahit na sabihin good and evil, Diyos pa rin yan. Ang God is good all the time,
ibinigay niya sa iyo at sa akin. Ang desisyon. Pag dinesisyonan natin, maging impyerno, sumusunod. Maging pamunuan sa sangkalupaan, sumusunod. Pamunuan sa sangkalangitan, sumusunod. Lahat ng bagay sumusunod. Kaya mahirap ang buhay natin sa paligid. Bakit? Nilalang natin, tayo kasi ang panganay ng lahat ng mga bagay. Oh, mayroon. Hindi ako nagsabi. Ayan, nililinaw lang natin na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Eh, sino siya? Hindi ba napatunayan natin Jesus Christ is in you? Wala ka na ibang buhay kundi si Kristo. In Him we live, in Him we move, and have our being. Eh, sino siya? Hindi ba tayo siya? Wala naman tayong ibang being o pagkatao kundi siya. So magtataka ka ngayon, buti pa yun, no? Hindi naman born again yun, pero dami niya pera. Sa pagsalita mo ng ganyan, para mo na rin sinabi na ang Diyos mo mahirap. Ikaw yun. Dahil ang paniniwala mo, yan ang Diyos mo. So siya, patuloy siya ng patuloy, lalo na tamad naman tayo, siya napakasipag. Ang Diyos niya masipag. Ang Diyos natin kung tamad tayo, tamad din. Sabi nga niya, ako pumapatay. Ako bumubuhay. Eh kung tamad ka, di ako tamad. Yun yung sabi ng Diyos. Ikaw to eh. Medyo mabigat, ano? So panganay siya. Okay. Para matapos tayo. Baguhin natin ating pananaw, ha? Ating pagkaunawa. Tingnan natin mamaya sa salamin, ikaw pala ang Diyos sa mundong ito. Masama man o hindi ang iyong kamalayan, yan pa ng Diyos. Ikaw yan eh. Ikaw at ako nag-i-exist. Sa English, ano exist? Nakikita, lumalakad. Yan ang ating existence. Pag wala ka na sa katawan, wala ka na existence dito sa mundo. So nakikita tayo, iba sa atin ganda, pogi. Ang iba naman sa atin medyo, sabi nila, jundak, pango ang ilong, may team, may babungi. Maraming itsura, yan ang existence mo. Pero ang tunay mong buhay, tunay nating buhay, o katauhan, ay ang ating consciousness of being. Pagkakilala sa ating katauhan. Ang pagkakilala mo sa sarili mo, tao lamang, yan ang Diyos mo. Yan din ikaw, ang tunay na ikaw. Marami ako na example noon. Napakaganda niya. Maputi siya. Matangkad din. Mistisa. Itong kaibigan ko na hindi man masyadong matalik, Evangeline Pascual, naging Miss Universe. Magbarkada sila, best friend. Nag-uusap kami ni Evangeline, ilang beses kami nag-meet, maging sa Senado noon. Minsan nag-meet kami dyan somewhere sa Intramuros, dahil merong inatinan kami, isa ako sa mga nagpaliwanag na kung ano-ano. Si Evangeline naman ang kanyang kumbaga brainchild yung about age noon. Maraming mga binabae na nagpatutuo. So may friend siya. Mas maganda sa kanya si Evangeline Pascual, sorry nabanggit ko, ay medyo morena lang, pero Miss Universe, ha? Tapos tinanong ko siya, ganda ng friend mo, ha? Oo nga eh. Pero walang boyfriend yan. Huh? Babae ba yan? Oo, tunay yan. Ba't walang boyfriend? Tingnan mo naman. Hindi ka makangiti eh. Ayan. Tingnan mo ako. Charismatic ako, di ba? Kaya kita mo naman, ang nanliligaw sa atin. Senador. Ganon siya. Makwela siya.
Totoo naman siya. Super ganda ka nga. Tingin mo sa sarili mo, pangit. Ang Diyos mo, pangit. Yan ikaw. Ha? Okay. So, nagets ba natin? Mukhang wala sumasagot. Dito sa taga Cavite, nagets ba natin? Ang tunay na ikaw, as a man thinketh in his heart, kung anong imagination natin sa loob, kanyan tayo at yan din ang Diyos natin. So, tingnan natin, good and very good. Okay? Good and very good. Okay, ano tayo? Ha, ready na kayo? Para masitas natin. Hebreo naman tayo. Aklat ng Hebreo. Chapter 2. Limitado ng oras natin, kaya sana nga, bilis kayo makinig. Kung ako lang ang pagbibigyan, pwede tayo 5 oras magdaldal dito eh. Sanay tayo sa seminar. Dahil gustong-gusto ko talagang magising ako eh. Pag nandyan na sa live, katulad nito, sama-sama na tayo, nagigising ako eh. Kung minsan, tinatanong ko sarili ko, Lord, bakit kung ako lang mag-isa, hindi naman lumalabas ang mga revelation na yan? Pag nasimulan ko na magsalita, ako mismo nagugulat na hindi ko alam kanina. Eh doon lang mapatunayan na talagang espiritu tayo. At sa oras na yan, ang nagsasalita, ang tunay na tayo na si I am. Si Kristo. Subukin nyo, kayo man ang magsalita. Nagugulat kayo. Napatunayan ng taga Cavite yan eh. Isa na sa nakapagpatunay niya, si Ate Ann. Tatandaan ko yung nag-seminar tayo doon sa 2000, ano ba yun? Umaten yung mga taga Bulacan. Nandun sina Ate Sina rin eh. Pagkatapos magturo ni Ate Ann, sabi niya, mayroon po tanong. Kahit ano pong tanong. Sa gulat ako eh. Matindi itong bata na ito. Sa oras na yon, naroon siya sa kaisipan ni Kristo. Nakapuspusan niya ayan. Kaya hindi siya maglakas ng loob magsalita ng gano'n. Ang hindi naman maganda, walang nagtanong. Tapos yung pagkatapos ng seminar, sabi niya, ganun pala yun, Pas. Bakit? Habang nagsasalita ako, ang daming revelation, hindi ko maunawa ko, hindi ko malaman kung anong unahin ko. Pero pagkatapos na wala na siya doon, at wala na siya sa kamalayang ayam, kumbaga, wala na naman siya revelation. Parang ganyan. Okay? So, punta tayo sa Hebrew chapter 2. Tandaan niyo po ang talata na ito sa King James. Hebrew chapter 2. Ganyan kayo? Ganyan kayo? Verse 10. Hebrew chapter 2, verse 10. Siguro maganda puntahan na buti pa, yun na lang. Okay. Verse 10. Tingnan niyo po mabuti. Itong ating kasi pagtuturo, perfecting of the saints, sa kasasakdal ng mga banal. Unang-una, kung mayroon mo sa atin nakikinig na hindi pa nabasa na siya'y banal, balikan niyo po sa unang Korintos 6:11. Malinaw pong binanal na tayo. Ibig sabihin, ng binanal, ginawa tayong Diyos. Dahil Diyos lang ang banal. Correct? Pag sinabi, binanal ka, ginawa kang Diyos. Dahil Diyos lang naman ang banal. Dito ngayon, patunayan natin na totoo yun. Ang nagsulat noon, si Pablo, dito naman si Pablo daw nagsulat ng Hebreo. Hebrew 2:10. Sa King James ko, babasahin ko. For it became him. It became him. Yan lang. Pero kung tagalugin mo, sapagkat nararapat sa kanya na pinag-ukulan ng lahat, layo. Tagal. Dito naman sa International Standard Version, it was fitting that God, for whom and through whom. Tama?
Verse 10 dito sa Good News Bible. It was only right that God, sabi ganun. Hindi po ganun. Yung sinabing, ganyan kayo noon. Mula verse 9 hanggang verse 10 ng 1 Corinthians chapter 6. Dati kayo sa laula, dati kayong bakla, tomboy, lahat na, no? Mga ngalunya, ganyan kayo noon. Pero binanal na kayo. Ito yung it became him. Ang it dito, kung kukunin mo ang meaning, ito ang flesh, ang kamalayan. Makalaman na kamalayan. Likas na makasalanan, tao lamang. Ito yung it. Flesh, ibig sabihin ito. Karnal, laman, karne. To be carnally minded is death. Ito yon. Yung dati sa verse 9 hanggang verse 10 na 1 Corinthians 6. Yun. Pero nung sinabing became him, ang hindi banal, hindi Diyos, naging siya. Banal. O Diyos. Kung naging siya ang tao lamang at siya ang larawan ng hindi nakikitang Diyos at siya ang panganay ng lahat ng mga bagay, hindi ba't itong it na naging siya ay panganay din ng lahat ng mga bagay? Ito yung alabok, ang it. Ito yung pagkain ng serpente na alabok, sinumpa. Dahil sa atonement, nagpalitan sa krus, nung tinanggap natin siya, he who is joined unto the Lord is one spirit. Ano yung ate Sheena? 2 Corinthians 6:16 ba yun? Kung sino man nakipag-isa sa Panginoon ay iisang Diyos. Iisang Espiritu. Pag sinabing Espiritu, Diyos. Hindi sinabing, he who is joined unto the Lord is one spirit with Him. Wala doon with Him. Kasi pag we need Him, hindi na iisa. Iisa talaga. So, it became Him. Tayo noon, na tao lamang, likas ng mga kasalanan, karnal, naging siya. Sino siya? Larawan ng hindi nakikitang Diyos, panganay ng lahat ng mga bagay. Ang lahat ng mga bagay sa pamunuan sa langit, pamunuan sa lupa. Pumapatay. Bumubuhay. Sumusugat. Nagpapagaling. Sino yun? Anong uli natin? Pag namatay ka, sino pumatay sa'yo? Death and life, kamatayan at buhay, nasaan? Sa dyablo? Sa Diyos? O sa dila mo? Bakit nagbabanggit ang dila? Saan galing? Kung ano iniisip niya, kamalayan niya, imahinasyon niya sa loob, ganyan siya. Sabi ni Jesus, out of the abundance of your heart, your mouth will speak. Ayon sa kapuspusan ng iniisip mo sa loob mo, imahinasyon, form totally solid sa loob. Magsasalita ang bibig mo. Pag solid sa loob na may sakit ka, pag binanggit ng dila mo, solid na sakit yun. Sino ngayon ang pumapatay? Di ba siya rin? At siya ikaw? So God is good. All the time. Bakit? Ikaw nagpapatupad sa kanya. Very, very good yun. Hindi siya umaasa. Hindi ka umaasa sa kanya. Siyang umaasa sa iyo pagdating sa lupa. So God is good. So anong pipiliin mo? Sabi dito. Ito, tuloy natin. For it became Him for whom all things and by whom
are all things in bringing many sons unto glory. Tagalogin yan natin. Tagalog kasi, hirap. Nuwain lalo. Ito, simplihan natin Tagalog dito, King James. Ikaw na alabo, naging Diyos. Became Him. Kung saan, naroon ang lahat ng mga bagay. So, ikaw ngayon, naging siya na. Lahat ng mga bagay narana sa'yo. Dahil ikaw ngayon at ako, naging anak na ng kaluwalhatian. Hindi ba ang Diyos ay Father of Glory? Sino mga anak niya? Di ba glory? Kaluwalhatian. Siyang ama ng kaluwalhatian. Yung sabi niya, for it became Him for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Naging perfect ikaw at ako dahil lahat ng sufferings, pagbabata, ay kinuha niya. Inangkin niya, kaya nga atonement, palitan. Kaya sabi niya sa 1 Peter 2:24, sa pamagitan ng mga sugat ko, wala ka ng sakit. Pinagaling ka na. Dahil naging perfect ka pa nga ang iyong deliverance, ang iyong salvation, ang ating kalayaan, perfecto sa pamamagitan ng kanyang pagsakripisyo, ng kanyang buhay para maging kapalit ng ating buhay noon. Ang kagandahan pa nito, dahil sa exchange, palitan, lahat daw ng bagay na sa atin. Kaya lang, hindi rin niya pwede kontrahin pag death ang lumalabas sa ating dila. Sabi niya, ang kamatayan at buhay nasa kapangyarihan ng dila mo na ako rin. Ako sana ikaw. Kaya lang, ang arrangement ng ating kamalayan o kaisipan, death. Siya ay buhay. Di ba? The words that I speak unto you, ang mga salita na sinasabi ko sa inyo, ay pawang espiritu o Diyos at pawang buhay o Diyos din. So may mind of Christ tayo. May kaisipan niya ako nga. Lahat tayo. Kaya lang ang arrangement, ang pagka-arrange ng ating mind of Christ, mali. Medyo may kabaliktaran. Hindi na-arrange ng tama. Kaya nga paniwala natin sa sarili natin, tao lamang. Likas na makasalanan. Siya pa rin yan. Utak niya yan. Kaisipan niya yan. In-arrange lang natin ng maling arrangement. Alam mo, arrangement, ano sa Tagalog ang arrangement? Ha, Ate Sina? In-arrange lang natin. Pero siya pa rin yan. Sabi niya, ako bumubuhay, ako pumapatay, ako sumusugat, ako nagpapagaling. Ako lahat yan. Kapag mali ang arrangement ng utak ko sa'yo, kamatayan yan. To be carnally minded is death. But to be spiritually minded is life and peace. Sino magpapatupad niyan? Dahil it became Him. Nung hindi ka pa nag-become, hindi pa tayo naging siya, wala pa tayong pag-asa sa kaluwalhatian. Hindi pa tayo sons unto glory. Puro kamatayan lang, alam natin. Puro disgrasya.
Kaya pag lumapit tayo sa Diyos, luhod tayo, minsan magdamag pa eh. Lord, oh, maasa lang kami sa iyo. Dinggin mo ang aming pangalan. Dinggin mo ang aming panalangin. Ay, kung minsan, paulit-ulit yung ating cross, ano tawag yun? Rosaryo, di ba? Kailan 30 yan eh. 3 beses pa ulit-ulit yan. Pag natapos ang isa, ito na sunod na ano, na butil, no? Kasi sipag natin. Ano nangyari? Lumabas ba ang Diyos? Wala. Bakit? Yung arrangement ng isip niya, naging reliyon. Naging tao lamang, karnal. Kaya hindi talaga tayo naging become. Naging siya. Kaya hindi tayo nadala bilang mga anak ng kalawalatian. Pero nung tinanggap natin si Kristo Jesus, ating Panginoon tagapagligtas, it became Him. Ikaw na alabok, ako na alabok, karnal, walang pag-asa maging Diyos, naging Diyos. Nalinaw, became Him eh. Larawan ng hindi nakikita ang Diyos eh. Saan na siya ngayon? Di ba ikaw ang kanyang buto at laman? Sa kanya ka nangabubuhay? Sa kanya ka nangakikilos? Sa kanya ang iyong katauhan. So, sino ngayon larawan na yan? Di ba ikaw? Sino ngayon sinabi sa Deuteronomy 32:39? Pumapatay at bumubuhay. Pag itong siya ay inarrange, ano ba arrange? Ano ba inarrange? Ano ba? Sa Tagalog? Hinanay. Inarrange mo bangko, no? Arrangement ng bangko, ganun ha, sabi ng Lord. I-arrange mo pa ganun ha, Joshua ha, ganun. In-arrange mo naman magkaharap, magkasalubong. Ibang arrangement yan, parang ganyan. Pero kung i-arrange natin ayon sa kanyang kamalayan, iisa ang ating kamalayan at imagination, wonderful, sabi niya, lahat ng bagay na mabubuti ay iyong lalalangin. Life, tawag nun. So, kung hindi natin ito ulit-ulitin, paano na lang tayo? Maiwan tayo sa dati para nating kaalaman. Ito, may sakit si Papa, may sakit si Mama, may sakit si Bunso. Lord, maawa ka naman sa amin. Pastor, isama mo kami sa panalangin. Isama naman ni Pastor, siyempre. Ay, kung yung panalangin naman ni Pastor, katulad mo rin, Lord, maawa ka na kay sister, pagalingin mo siya. It became Him eh. For whom are all things eh. Kasama kagalingan doon. And by whom are all things. By whom? Sa kanyang pamamagitan. Sa sarili niya. Nandun lahat ng bagay eh. In bringing many sons unto glory. Ikaw at ako. Nadala na tayo sa kaluwalhatian. Upang siya ay maging captain of their salvation. Perfect. Tagalog kasi, tingnan mo. Sapagkat narapat sa kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay sa pagdala ng maraming anak sa kaluwalhatian. Yan, maganda rin ang kanyang pagbabanggit. Na gawing banal. Na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Ang sakit. Hindi lamang sakit. Sabi doon sa King James Version, sufferings. Kasama pighati doon sa manang loob. Stress. Na-stress ka ba, kapatid? Kinuha na ni Jesus yan sa krus. Naging ikaw na siya, nagpalitan, atonement, Roma. Ano ba yung atonement sa Roma?
Ang atonement doon ay exchange. Palitan. Yan, Roma 15:11. So, nagpalitan na. Hindi ka na alabok. Hindi ka na karnal. Pero, kahit hindi na tayo karnal, tayo pa rin ang pumapatay sa pamamagitan ng arrangement na mali ng kaisipan ni Kristo. Tayo pa rin. Si Ayam, mali nga lang arrangement. So, I hope nagulo ko ang inyong pag-iisip para lalo tayong mahamon na makinig at maghalungkat ng ating tunay na katauhan. Isuma total natin. Si Kristo Jesus na larawan ng hindi nakikitang Diyos ay ikaw na. Sa mundong ito, walang Diyos maliban at hiwalay sa iyo. Ikaw ang Diyos. Kaya lang, ang Diyos na ito, pumapatay, bumubuhay, sumusugat, nagpapagaling. Depende sa arrangement ng kaisipan ng Diyos na sa iyo. Kung sasama tayo sa kanyang wonderful imagination, kamangha-mangha na imahinasyon, yan, tamang arrangement ng kaisipan. Kaya ang dila naman natin, pag nagsalita, wow! Kami ay naglalang ng ama ko. Ng lahat ng mabubuting bagay na ito, akin to. Sinabi kasi sa Roma din pinamana ito kay Abraham. At ako lahi ni Abraham sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aking buhay. So, ang kamalayan niyan, wonderful imagination, lahat ng bagay, iyo. Kaya pag dumating ang kakapusan, sandali. Sino ka? Ba't lumapit ka sa teritoryo ko? Ha? Sakit. Hoy. Sakit. Ano ang karapatan mo? Wala na akong kamalayan. Wala na akong kamalayan na may sakit ako. Ikaw kasi rin ang gumagawa, naglalalang ng sakit. As a man thinketh in his heart, so is he. Kung ano iniisip ng tao sa puso niya, ganyan siya. Wala na akong kamalayan sa puso, ng sakit Kung minsan kapit ganito, bago tayo magtapos, makinig kayo. May mga pangyayari sa ating buhay na bunga ng ating o kaisipan ng ating puso noon. Sakit man, kakapusan man, nawalan man, nanakawan man. Okay? Noon. So, hindi mo alam kung kailan mo na itanim yun. Na-create. Nagbunga. Nalalang. Pag nalalang yan, kapatid, at nakita mo sa harapan mo, ito. Mayroon tayong authority ng revision. Anong revision? Ni-revise, binabago. Baguhin mo. I-revise mo. May authority tayong ganun. Dahil ang kamalayan mo ay wonderful imagination, Ang kamalayan natin, kamalayan na ni I am. Ang ating kamalayan ay ang mga salita na sinasabi ni Kristo sa atin na pawang espiritu at pawang buhay. Juan 6:63. Ano man nasa harapan mo, huwag kang magulat. Nilalang mo yan. Sakit sa katawan, nilalang mo yan. Death and life, nasa panantang mo Nagpakawala tayo ng death noon kaya may sakit. So may power ka naman, i-revise, baguhin, i-repair. Sa pamamagitan ng kamalayan din. Kung ano inisip mo sa puso mo, ganyan ka. At sabihin mo sa dila mo, tapos ka na. Si Kristo na naging ako ay kinuha na ang lahat ng sakit sa krus. Hindi lamang ako pinagaling, hindi ako magkakasakit. Ito ng aking kamalayan. Kaya sa oras na ito, ikaw sakit, ikaw kahirapan, pinakakawalan na kita. Dahil ikaw din ang naglalang yan So, sino asahan mo? Diyos.
Eh, kamalayan mo, kamatayan pa rin, hindi magawa ng Diyos yan. Pero siya rin ang gumagawa niya. Kamatayan na yan. Sabi niya, pumapatay ako, bumubuhay. Sumusugat ako, nagpapagaling sa pamamagitan mo. Dahil ikaw na ngayon ang aking buto at laman. Ikaw na ang nakikitang ako. Kaya lang mali ang arrangement, ang imagination mo, good and evil. Kung sumama tayo sa wonderful imagination ng Diyos, wala na akong kamalayan ng sakit, wala na akong kamalayan ng kahirapan, kakapusan, ha? Alis. Magugulat ka. Paghinga mo ulit, wala ka ng sakit. Maya-maya lang nagugulat ka kung ano-ano ino-offer sa mga biyaya. Bakit? Basahin mo ulit ang verse 10 bago tayo magsalita. Bago tayo magtapos. Sa Tagalog, sabi niya, sapagkat narapat sa kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay at sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay. Walang ibang bagay. Kanina, basa natin verse 16, di ba? Lahat ng bagay, sa iba, pamunuan man, pamamahala man sa langit sa lupa, ikaw ang ugat. Nasa iyo daw lahat ito. So, piliin mo lang anong gusto mo. Good ba? Evil? O good and very good? Sa pamamagitan ng kamalayan natin, ang Diyos pa rin, pumapatay, bumubuhay, sumusugat, nagpapagaling. Pero, anong pipili natin? Dito, verse 10. Sabi niya, tayo ay naging anak na ng kaluwalhatian. Sakdal. At ang lahat ng mga bagay na nasa atin, napakakawalan na ating kaisipan, kamalayan, imahinasyon at dila, ay puro mabubuti at pawang mabubuti. Kaya kung mayroon pa rin sa harapan mo, bunga lang yan ng kahapon na kaisipan mo. Alisin mo na yung kaisipan na yan, aalis yan. Bakit? Sumusunod lang yan sa kamalayan natin. Nakuha ninyo mga kapatid? So sino ngayon ang ugat? Tayo pa rin. Sana may napulot kayo. Amen? Oh Lord, salamat po Ama. At pinaunawa mo na ikaw ay kami. Kaya lang depende sa aming arrangement ng aming kamalayan, ng aming imahinasyon. Kung good and evil, mabutit masama, pumapatay ito. Sumusugat. Ngunit kung mabutit, pawang mabuti ang aming imahinasyon, lahat ng naramdaman namin, lahat ng nasarapan namin na hindi tama, kusa din naman lalayas. Dahil ang aming kamalayan, imahinasyon, at dila, nagpapakawala na ngayon ng buhay at kapayapaan. Salamat Ama at naunawa namin ito sa gabing ito, aming paring halongkatin ng halongkatin ng halongkatin. Sa pamamagitan ng aming Google Meet bukas, kung makakasama bago mag 9 o'clock, Ama, samahan mo kami. Hindi mo lang kami samahan, ikaw ay kami, kayo ay kami, kami ay ikaw. Amen. Salamat Ama. Salamat Abba, Daddy. We give you back all the glory and the honor and the dominion. In the name of our life, our righteousness, Jesus Christ of Nazareth. Amen. Angels of God will dispatch you guys. Watch this video hanggang sa dulo ng mga manunood. In Jesus' mighty name. Go forth, guys. Amen. Salamat sa inyo, mga kapatid, kapusod. Tandaan natin, isa tayo. Sama man loob nyo minsan sa akin, minsan sama rin loob ko sa inyo. Ganyan talaga magkakapatid. Minsan nagsasama ng loob. Pero, ayaw man natin paniwalaan. Iisa talaga tayo, guys. Bungi ilang iba. Sismoso, chismosa nga lang iba. Pero isa pa rin tayo. Kaya lang, ingat na sa kakachismis. Ingat na sa paninira. Dahil ang Diyos ay pumapatay, bumubuhay, sumusugat, nagpapagaling sa pamamagitan natin. Okay? So, I hope you understand that. And lagi mo lang tanggapin na ikaw ay ako ay ikaw. Kaya pag sinabi kong I love you, ako yun. You have a wonderful evening. See you tomorrow.